the MVP 001 mentor, Precious Grace Kapili. Hello, amazing morning everyone. Thank you so much, Mentor Mau. Amazing Welcome morning back. din. Ayan, so almost everyone naman kilala na ako, no? So magpo-proceed na ako dun sa training natin mismo. Okay lang? Meron pa bang bago, Mentor Igay? Or okay lang, proceed na ako? Oo, para pasensya na kung medyo ngongo. Or minsan bigla ko i-off yung video kung may mga kailangan tayong gawin, ha? So, dediretso na ako dun sa mismong training natin. So, hindi ko alam na ako pala yung last day na trainer ninyo. Anyway. And, itong ni-request sa akin ni Mentor Ikay na topic. Meron na, ito rin yung topic ko kahapon. Nag-share naman ako sa Titans. Oo, nung nag-share ako sa kanila yung attendance Ikay, 400. Oo. So, game tayo. So next time daw ang Eagles, 400 na rin. Kaya ba? Kayang-kaya. Oo naman. Imagine, halimbawa, hello, amazing morning. Wealth Builder Mentor Lay. Mentor Lay pa lang, 100 na. 'Di ba? Tapos, andito pa si Rising Eagles Mentor Melchor. Another 100, 200 na. Kay Mentor Mau, 100 na ulit. Di 300 na. Andito ba sila, Synergy? Kay mentor ano ang pangalan nun? Mentor Steffi, di 100 na ulit, di 400 na. 'Di ba? So kayang-kaya mag-400 ng Team Eagles. Dapat next time sa training ng Team Eagles, gano'n na karami. Okay po? Yes, mentor? Pa-type nga po ng yes, mentor. Hindi puwede ganyan kasi yung mentor ninyo naka-Lambo, tapos naka three-story house and lot. Tapos 100 yung a-attend, ano ba 'yan? Bakit gano'n? Nakalimit ba 'to, Mentor EA? Pero 'pag nakalimit sakto 100 lang, eh. So, paramihin ninyo ang Eagles. Hindi puwede na ang standard ng Eagles kapagka nagzo-Zoom 100. Bawal, dapat. Iba pa 'tong Team Kingdom, tama ba, Mentor Joyce? Pasensya na sa boses ko, ha, boses bakla. No, ngongo tayo. Sino pa yung mga top mentors natin dito? Mentor Grace, Mentor Patty, Mentor Visette, nandito ba sila Mentor Juliet Kidkid? Dapat yung palang 500 na. Hmm. May naligaw pa tayo ditong Spartans, may naligaw pa. Anyway, proceed na ako. So, ito yung same topic na diniscuss ko kahapon. So, hopefully mabagsak ko din ng maganda sa inyo. So, mindset and characteristics of a top earner. Alam niyo na 'to, pangunahan ko na kayo. Alam niyo na 'to, oo. Alam niyo na 'to, ire-remind ko lang kayo this 2025. Bakit ba kailangan natin ito, yung mindset and characteristics ng top earner? Kasi siyempre, gusto natin yung result. Hindi natin makukuha yung result kung hindi tayo pare-parehas mag-isip. Hindi natin makukuha yung result na gusto ni top mentor kung hindi tayo pare-parehas ng ginagawa or kung paano yung feedback natin, kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay, 'di ba? Kaya very important na makuha mo yung mindset at characteristic ng pang top earner dapat, okay? So siyempre lahat naman tayo gusto natin ng magandang buhay. Yun naman yung reason kung bakit natin ginagawa 'tong business. Hindi naman dahil sa pera, yung pera tool natin yun. Kasi siyempre baka pagbakasyon ka ba, kung wala kang pera, parang itong nasa kanan, si Mentor Patsy. Mentor Patsy ang naka two-piece. Kasama niya si Champy, nasa I think Boracay sila, kasama niya yung anak niya. Yung Mentor Jonathan, ganun din. So, yung mga ganyang bagay, it requires money, eh. Hindi mo siya puwedeng gawin ng wala kang time and financial freedom. Yung makapag-abroad ka, business class, and then ma-enjoy mo with family, yung mga ganyang bagay. Kailangan mo diyan ng time and financial freedom. And paano natin yun maaabot? Through I Am Worldwide. Very simple lang. We have to start, syempre, CEO mindset or 001 mindset. Sabi sa inyo, alam niyo na, di ba? Sabi na, alam ko na nga yan. Oo, tama, no? Ginagawa ba?
Oh, sabi ko sa inyo, alam niyo na 'to, the question is, ginagawa ba? Bakit ba important itong 001 mindset? Kasi lahat kayo, hindi kayo 01. Lahat kayo may mga upline kayong lahat, which gives you an advantage. Kasi there's already a system above you that you will follow. However, naging disadvantage siya instead of being an advantage because lagi tayong nakaasa dun sa nasa taas. Hindi tayo nag-iisip ng mga bagay kung paano natin mapapalaki yung grupo natin nang sa atin pababa kasi nakadepende tayo dun sa sasabihin ni mentor. So, ang sinasabi ko ngayon, kailangan pala nag-iisip ka din ng mga paraan kung paano mo mapapalakas yung grupo mo kahit na hindi ka 001 sa I Am Worldwide. Kaya sinabi, 001 mindset, hindi mo kailangang umalis under ni Mentor Ika, magsi-001 na ako, hindi. Parang ganito, halimbawa magtatayo ka ng negosyo. 'Pag nagtayo ka ng negosyo, ikaw ang nagtayo, ikaw namuhunan, sino ang tatrabaho? Ikaw. Ikaw ang mag-iisip, 'di ba? So sa atin, ito yung ano niya, everyone wants the comfortable benefits of being 001 but not all wants to do the responsibility. Ang nakikita ng mga tao ay 001. Pero the question is, ano yung ginagawa mo para matulungan yung grupo mo? Paano mo pinalalakas yung grupo mo? Kasi kapag 001 mindset ka, you don't think of yourself alone. You always think of your people, yung tao under ng organization mo. Doon ka nakafocus. Hindi pwede na 001 ka pero you only think of yourself. Kailangan ang lagi mong mindset, paano ko mapapalakas yung grupo ko? Ganon. So, syempre, the belief level kapag ka may 001 mindset ka, mas mataas kasi you cannot move without vision. You cannot move without any belief dun sa ginagawa mo. Yan yung mga bagay na meron kayong mga traits na meron ka. So, yung belief ano na 'to, eh, hindi na 'to dapat dini-discuss kasi sa dami ng yumaman sa I Am Worldwide, sa dami ng nabago yung buhay, hindi na 'to question. Hindi na siya question kung totoo pa ba, wala na yung gano'n, eh. Pero how come not everybody has this kind of trait? Why? Because nasanay tayo na maging dependent kay mentor. Pero as you can see 'pag tinignan mo yung ID mo, ano bang nakalagay dun? Independent distributor. And being an independent distributor, you should be responsible sa account mo pababa. Gano'n lang kasimple yung ibig sabihin ng 001 mindset. Oo. So, ibig sabihin, you are a leader, you are a follower first, pero you lead your team. You have your own visions apart from the vision of the main team. Halimbawa, ako, sa MVP, we have a vision na kung ano yung mga gusto natin mangyari sa grupo natin. Pero apart from that, I'm so sure Mentor Ikay has her own vision of what she wants to happen in Team Eagles. So my question now to you is that, what about you? Sa team mo, what is your vision? What do you want to happen this 2025 sa grupo mo? Pag sinabing grupo mo, that's ikaw pababa. What do you see sa team mo? Kumbaga sa pang Miss Universe, how do you see yourself 5 years from now? But now I'm asking you, how do you see yourself as a 001 leader dyan sa sayo pababa? 'Pag sinabing gano'n, you must have plans. Ano yung plano mo sa grupo mo? Ano yung kalendaryo ng grupo mo? Saan kayo papunta? And again, yes, holistic kayo ng Team Eagles, pero yung ikaw, kasi for sure may mga schedules na wala kang schedule. So ano yung schedule mo ng sayo pababa? So pag 001 mindset, you have to be responsible enough to think of what's gonna happen to your team. You have to be responsible enough to know what should you do with the people na binigay sa'yo ni Lord. Kasi may mga nag-member sa'yo, may it be isa, dalawa, tatlo, apat, lima, isang tao. You should be responsible doon. So, very important na kapagka may 001 mindset ka, you always keep on thinking, how can I improve? Not just yourself, but how can I improve the production of my team? How can I improve my team itself? How can I improve through activities? How can I improve the skills of my team?
Laging gano'n ang mindset. Yun yung ibig sabihin ng may 001 mindset. Focus ka, ano yung kailangan ng grupo. Okay, are you guys learning? Naiisip nyo ba yon? Kapag naisip nyo, ina-apply nyo ba? Ginagawa nyo ba? Kasi it's not enough na naiisip mo, you have to apply it. Baliwala naman, di ba? And being a 001, kailangan meron ka nitong skills na to. Ano to? Kailangan problem solver ka. Hindi yung isa ka sa problema. Oo. Hindi puwedeng gano'n, yung isa ka sa problema. So, very important dito na meron ka nung idea mo lagi is, okay, sige meron tayong naging ano, naging hindi pagkakasunduan. So, how can we improve this? Paano natin mapagkakasunduan 'to na hindi na natin pag-uusapan? Bigay tayo ng example. Sige, lalabas ko lang lahat ng nasa slides natin. Oops, okay. So, example, merong naging problem. Ganito, ang pagiging problem solver, hindi ito sa leader lang. Okay? Hindi ito si mentor lang. Lahat tayo. Pag sinabing problem, don't look at it as a problem. Look at it as a challenge. Whether you are in network marketing or not, makaka-encounter ka ng challenges. And a problem or a challenge doesn't mean a failure. Hindi. It only means that you don't know something yet. And it's your time to know about it. That's why you are being challenged. Oh, nakuha? That's why you are being challenged to know about it. So, hanggat buhay tayo, walang mali sa problema. Hanggat buhay tayo, ibig sabihin, meron tayong mga bagay na hindi alam. Kaya 'pag nagkaroon ka ng problem, ibig sabihin, 'pag nalagpasan mo yung problem na yon, alam mo na yon. So, what happened to you? Nag-grow ka. May natutunan kang bago. So, don't think of the problem as something negative. You have to look at it in a perspective that you're looking at something that you don't know yet and you're trying to know how to navigate that kind of situation. Nakuha? Ina-navigate mo para hindi na siya maging problema. Para na sa ganon, when you know the solution, parang ganito, bigay ako example. Nung elementary ka, ang problema mo, addition, subtraction, multiplication, division. Pagdating mo ng high school, ano na ang ano mo, ano na ang concern mo pagka high school? Calculus, algebra, geometry. Hindi mo na concern yung addition, subtraction, division, multiplication, tama? Ano na siya, kumbaga basic na ang tingin mo dun, tama? Pero nung nag-high school ka, yun na yung iniisip mo, yun naman yung naging problema mo. Pagdating mo ng college, hindi mo na problema yun, may bago ka na naman na inaaral. Kasi gets mo na kung paano yun. Same thing in any business. Bagong pasok ka dito, meron bang mga 6 months and below na member? If 6 months and below na member ka, probably ang struggles mo or yung challenges mo is yung bakit yung best friend mo hindi nag-join, bakit yung kaibigan mo nag-no sa'yo, bakit yung mahal mo sa buhay nine-negative ka. Probably, yun ang challenges mo. You don't understand yet kung bakit ganun yung mga nangyayari. Pero yung mga nandito na member na for 2 years, member na for 1 year, do you have the same struggle? Or wala na sa'yo yun. Kung halimbawang yung kamag-anak mo hindi nag-join, yung best friend mo hindi nag-join, may in-invite ka, ang sagot sa'yo next time na lang. Problem mo pa ba yun? Hindi na. Pero kung sumagot ka ng yes means, problem ko pa rin yun, in spite na 1 year ka na or 2 years ka na, meaning to say, you are not doing the business every day. Oo, kasi ibig sabihin, you don't have enough experience to grow into a person who knows how to handle those kinds of situations. So some people might think na ano sa akin kasi hindi pa normal yung ganyang problem. Halimbawa, 5 years na sila, wala pa rin silang sports car. Aray, aray, na tinamaan. 3 years na sila, wala pa rin silang sports car. Aray, 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 iwas-iwas na yung iba, no?
Oh, wala ka pa dun sa pagma-manage ng kung paano mo manage yung grupo mo, yung finances mo ng naka-sports car. Why? Kasi hindi mo pa inaccept yun nung bago ka pa mag 3 years or mag 5 years. So, ibig sabihin, yung problem pala natin, base siya, yung problem at saka yung growth. Hindi siya base sa years, sa number of years. Ulitin ko yung problem, yung struggles at saka yung growth, hindi siya base kung gaano ka nakatagal. Base siya dun sa maturity level mo sa pagne-network. Yung maturity level mo sa pagne-network, nakadepende ang problem-solving skills mo sa maturity mo sa pagne-network. Hindi ibig sabihin na 5 taon ka na, matured ka na sa networking. Kaya nga 'di ba may mga iba lumalapit sila, "Ang tagal ko na nagne-network, alam ko na 'yan." May mga gano'n 'di ba? Tapos 'pag tinanong mo, "Kamusta resulta mo? Bakit ka lumipat sa IM Worldwide?" Actually wala, kasi ganito, ganyan, ganyan." Ang sagot pa rin nila sa akin, "Ay, yung upline ko kasi ganito." So automatic 'yun, gets ko, "Ay, ano 'to, baguhan lang 'to." Puwedeng matagal na siyang nag-network, 5 years na, pero baguhan pa rin siya. As long as sumasagot ka kasi ng gano'n, yung mentor ko kasi kaya hindi ako nag-excel. As long as gano'n ang sagot mo, ano ka, nando'n ka sa stage ng 6 months to 1 year, baby ka pa sa pagne-network. The maturity level, hindi pa mataas. Oo. So, ibig sabihin pala, you have to experience a lot of problems and be able to go beyond that. Kailangan mo malagpasan yung mga problema na binibigay sa'yo para mag-mature ka sa negosyo. Hindi lang 'to sa network marketing. So, dalawang response diyan. 'Pag may problemang binigay sa'yo, dalawang response ano, it's either you quit or it's either you endure it until you make it. So, sino dito yung mindset nila is to endure? Sino dito yung mindset nila is to quit? Nakuha? So, ibig sabihin po, kung gusto mo pala na mag-level up, sa negosyo, gusto mo mag-level up na mag-level up sa negosyo natin, if there's a problem given to you, stop ranting. Stop ranting, again ang topic ko, problem solving skills. Stop ranting, yung magcha-chat ka kay mentor, "Meds kasi ganito, ganyan." Halimbawa, namroblema ka, may downline ka, hindi sumunod sa'yo, "Meds, nakakainis ganito, ganyan, 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 ganyan." O kaya naman, namroblema ka kasi, hindi hindi nasunod yung gusto mong mangyari. Tawagan mo si mentor, "Meds, kasi ganito, ganyan, 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 ganyan." O kaya naman, hindi kinaya ng budget mo, na-delay ka sa pambayad ng kotse. Cha-chat mo si mentor, "Meds, kasi ganito, ganyan, 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 ganyan." Stop ranting about it. You have to find out the solution. What can I do so that these things won't happen to me again? Nakuha? Ano daw yung kailangan na mindset? What will I do so that these things won't happen to me again? So, ang problem, hindi yan natatapos. Paulit-ulit yang magiging problem mo hanggat hindi mo natututunan kung paano i-handle yung situation na yun. So, a problem is not a problem. Ibig sabihin lang, parang ganito para mas maintindihan ninyo. Kung halimbawa, ano bang mga usual na problem pagkabago? Hindi mapa-pay in si ganito. Ano bang bigyan niyo ako ng mga usual na problem, type kayo diyan. Hindi magkasundo sa schedule, hindi magkasundo yung planning na gusto. So halimbawa, isipin mo 'no, yung pinakasimpleng mga problema ano yon. Yung mga simpleng mga problem, yung mga, kasi hindi nag-join sa akin, sa iba nag-join. Yun, yung mga simpleng problem. Sa tingin mo, bigyan ko si Mentor Ikay ng gano'n. O meds, invite tapos hindi nag-join. Do you think ira-rant niya pa? Do you think may space pa sa time niya yon na ikuwento pa? Do you think kasama pa yun sa problema niya?
Anong sagot? Type 1 if yes, type no if no. Oh, may nag-type si Mentor Mau. Ano sabi? Hindi na po. Si Mentor Mau lang ba ang nandito? Si Mentor Mau lang ang nag-chat. Oh, sino pa iba? Mentor Michael, Mentor Kat. Okay, no, no, no. Hindi na. Hindi nga na problema yon. Merong downline na pasaway. Ayaw sumunod. Bibigay natin kay Mentor Ikay. Tingin mo, magiging problema niya pa yon? Yes or no? Hindi na din. Hindi na. Bakit? Pero try natin. Ibigay natin yung dalawang problema na yon sa baguhan. 6 months old, 1 year old, baguhan mag-network, binigyan ng masakit sa ulo daw na kunyari na downline, pasaway. Magiging problem niya pa kaya yon? Yes, bago pa lang siya eh. Para sa kanya, obstacle yon. Para sa kanya, sakit sa ulo yon. So, ibig sabihin, a problem is not a problem. Tama ba ako? Nakuha nyo? A problem only becomes a problem if the person doesn't know the answer. In our part, a problem only becomes a problem if the person doesn't know how to handle the situation. Yun lang pala yun. Ibig sabihin pala, wala tayong problema. Nakuha nyo? Wala tayong problema. We only have skills. Different skills on handling different levels of problems. Or, shall we say, challenges. Are you learning? Ganun lang pala yun. So, every time na may ma-encounter ka na parang nahihirapan ka, don't think of it as something na problem. Think of it in a way na, okay, anong tinuturo sa akin ito? Okay, how can I handle the situation better na hindi ako magpapanik? How can I handle the situation na hindi magiging pangit para sa grupo? How can I handle it properly? Ganun pala. So, kapag pala nabigyan ka ng challenge, you must not focus on the failure. Huwag ganon. Kasi walang failure eh. Ang focus mo, solution. How can I improve in this situation? Huwag mo isipin na dead end na. Sabi dito, failure. It is not the dead end of the road. It is part of success. Ano yung tinuturo sa'yo? So always, kailangan as a mentor, as a top mentor, na nakuha ang time and financial freedom, paano daw dapat mag-isip? Kailangan focus ka sa solution. Focus ka, ano yung tinuturo? Yun muna, i-grasp mo muna. Bakit paulit-ulit ito nangyayari sa akin? Anong tinuturo sa akin dito? How can I handle the situation better? Next, what is the solution? Yon, focus on the solution. Meron ako kukwento sa inyo. Meron akong naging videographer before. Siyempre hindi ko napapangalanan. Wala na siya ngayon, no? Hindi na siya yung videographer natin. So, itong videographer na 'to, hindi siya taga-IM Worldwide. Gusto ko siyang tulungan talaga kasi mabait. Mabait siya, ta's may skills. And madali din siyang maka-gets. So, sabi kong gano'n, magiging compatible kami nito. Magagawa nito yung mga gusto kong gawin sa mga videos ko, sa mga reels. This is way, way back. So, meron siyang full-time job as an editor. So, sabi ko, okay lang, walang problema kung part-time ka lang sa akin. So, ang gawin natin, i-ano lang natin, adjust lang natin yung schedule mo. Mag-a-adjust ako sa'yo, sabi ko sa kanya. So, go kami. So, naggawa kami, maayos yung trabaho niya, okay. Hanggang sa isang araw, sabi niya sa'kin gano'n, "Ay sorry po, sorry ma'am kasi hindi ako makakatuloy diyan. Kailangan ko mag-resched kasi yung hinihiraman ko ng camera, lahat nasa hiraman. So, walang available for me." So, it turned out, wala pala siyang sariling camera. Nagvi-video-video siya, suma-sideline siya. Nire-rent niya lang pala yung camera niya. So, para sa akin pampatagal yun. Oo, ano sa akin yun kumbaga, ire-rent mo 'pag wala kang ma-rent masisira yung schedule ko. So, sabi ko, "Sige tulungan kita, ganito na lang."
Mag-canvas ka na ng camera, i-help kita. Gumawa ako ng deal sa kanya. Bibili na lang ako ng camera for you. Bilhan kita ng camera. Pero gawin natin, yung sweldo mo, 50% yung ibibigay ko. Tapos, 50% panghulog mo dun sa cam para hindi akin yung camera. Advantage mo yun. Pag akin kasi yung camera, hindi mo magagamit sa ibang racket. Pero kung iyo yung camera, tas wala kang gawa sa akin, pwede kang rumakit sa iba. Sabi ko sa kanya, di good deal yun. Type mo nga good deal kung good deal yun. Good deal yun, di ba? Oh, so ngayon, okey kami, nag-close kami dun sa gano'n. So sabi ko, "Sige humanap ka na ha." 'Di after 1 week, binalikan ko siya. Sabi ko, "O kamusta? Mag-sked na tayo. Ano pa ba yung mga equipments na kailangan mo bukod sa camera? Nakabili na ba ng camera?" I found out ay wala pala siyang pang-cash dun sa camera. So sabi ko, "Ba't di mo naman ako fina-follow up? Ibibigay ko sa'yo yung cash, humanap ka lang." So, hanggang sa follow-up ako ng follow-up, hindi niya hinihingi sa'kin yung cash, hindi rin siya nagfa-follow up. So, natatagalan na ako kasi aabutin na kami ng 1 buwan na nakatenga lang. So, ngayon, nagtaka na ako, sabi ko, "Anong problema? Bakit ayaw mo?" Sabi niya, "Ma'am, pasensya na, iniisip ko kasi baka kasi hindi ko naman mabayaran sa'yo ng buo, masira lang yung relationship natin." Tapos sabi niya, "Ma'am, kasi baka mamaya pangit naman, may utang na loob ako sa'yo." Ayoko naman nung gano'n, baka kumilos lang ako dahil sa utang na loob. Ta's maya-maya sabi niya, "Tsaka ma'am mahirap kasi yung ganyan, baka masira ko yung camera tapos di ko naman kayang bayaran sa'yo. So, paano yung magiging deal natin?" So, and so on and so on. Sa madaling salita, ang ganda nung deal, pero ang inisip niya lahat negative. Na dun siya agad nag-dive in sa what if na puro negative. So, gusto mo sanang tulungan, kaso ayaw magpatulong. Meron din kaming usapan na sabi niya, "Ma'am, pasensya na, hirap talaga ako sa schedule, ganito, ganyan." So sabi ko, "Sige, magkano ba sweldo mo sa work mo? Yan na lang gawin kong sweldo sa'yo, para di ka mahirapan." Talagang nakikipag-negotiate ako na para matulungan ko talaga siya. Oo, sayang talaga yung opportunity. Sabi ko nga para makapag-I am din siya kasi hindi naman ako lagi nakakapagpa-video, eh. Imaginin mo yun? Pero lahat ng inisip niya dun sa side ng mga what if ng negative. End up, tumagal kami ng 1 buwan, hindi ko na siya kinuha ulit. Bakit? Kasi nga, ang nakikita niya lagi yung what if na negative. So, minsan tayo, hindi lang yung videographer na yun, minsan sa atin may ganun. Example, nag-pay in, gold. Oh, ba't gold lang yung pay in mo? Eh, parang capable to mag-jade. Eh, kasi mines, hindi ko pinag-pay ng jade, baka di kayang mag-mover, baka masisi ako. O, yan. Oh, ano nangyari? Bakit hindi mo pinilit yung downline mo na umattend nung ganitong event? Means hindi ko pinilit kasi baka mamaya 'pag di sila nasiyahan dun sa speaker, sisihin ako, waste of time. Hala. So, may mga gano'n tayong mga mindset. Yung may mga tao pala na gustong tulungan, pero mahirap palang tulungan yung mga tao na ayaw magpatulong. In English, making yourself the issue. Yung lahat ginawa na para sa'yo ni mentor, pero at the end of the day, ikaw pala yung may problema. Oo. So problem solving skills, hindi natin maa-apply yung focusing on the solution if you keep on bringing up a new problem na ikaw pala yung problema. Halimbawa, ang ganda na nung I Am Worldwide, ang ganda na kung saan team ka na belong, ang ganda na nung produkto, pero at the end of the day, may nakikita ka pa ring mali. At the end of the day, ay di kasi ako ganyan eh, ganito kasi yung nakasanayan ko. Walang mangyayari. Tama? Walang mangyayari. So, in problem-solving skills, it also includes pala, paki-type nga, changing. Change. Saan change, ments?
it includes pala yung pagbabago sa self mo. Sometimes kasi the problem is you, tayo. So kahit na mag-focus pala tayo dun sa gusto mo mag-grow yung skills mo sa problem solving, if you are the problem, we cannot solve it. So we really need to learn how to bend. Ano yung mga prinsipyo? Ano yung mga beliefs na kailangan kong i-bend in order for me to be successful in this kind of business? Halimbawa, yung iba, ay ayoko mag-post ng income. Sasabihin nila mayabang ako. Yung mga friends ko hindi naman nadadala sa ganyan. Ako kilala ko yung mga kakilala ko, hindi yan nadadala sa ganyan. So hindi ka nagpo-post. Oh, ano nangyari sa'yo? Pansinin mo lahat ng tao nagsabi nun. It's either wala na sila sa I Am Worldwide or nandito pa rin sila pero di sila kumikita ng malaki. Tama o tamang-tama? So you have to bend. Hindi applicable dun sa negosyo yung mindset mo eh. Kailangan mong i-apply yung kung ano yung kailangan sa ganitong negosyo. Ay, sports car? Sila lang yan. Lamborghini, aanin ko yan. Oh, pansinin mo. Pansinin mo yung mga taong nagsasabi nun hanggang ngayon walang Lamborghini. Hanggang ngayon walang sports car. Ayaw nila eh. Kaya di lumalaki grupo nila. Di ba? Ayaw nila eh. Yun yung kailangan sa negosyo eh. Paano? Tignan mo yung grupo na sobrang bilis na naglabas ng mga sports car. Banggit kang grupo, crossline natin, kahit new blood, kahit mga kahit mga baguhan, naka-sports car, ang lakas ng grupo nila. Anong pangalan? Starts with letter T, Titans. Malakas ang dating ng grupo? Yes or yes? Yes. Kahit baguhan, naka-sports car, naka-supercar? Yes. O anong resulta nila? Pang-baguhan o pang-batikan? Pang-batikan. Kasi inadapt nila eh. Hindi nila tinignan yung kung ano yung prinsipyo nila bago sila mag-network marketing. So sometimes we're trying as mentors, we're trying to solve the problem. But if the person doesn't want to change something, we cannot solve the problem. And yet, some people, ito kasi ayaw kasi ng ganito, ayaw kasi ng ganito. Hey, so nakuha po, when solving problems, marami kayo natutunan doon sa problem solving. Ang dami ko sinabi about that. Hindi lang yung about sa self natin. And how you look at the problem, it's not a problem. So, consider it also that you are the problem para mabago mo. Okay? So, hindi ako nagsisermon. I'm just telling you my experience in network marketing. Na tumatagal ang isang tao, na tumatagal lumakas yung grupo niya because malaking factor, yung key person, yung main person doesn't want to change. Tumatagal yung grupo because the main person doesn't want to level up. And if the person doesn't want to level up, hindi tataas yung problem solving skills niya. Paano ba nagle-level up? Di kailangan naglalabas ka ng results. Hindi ka magle-level up nang hindi ka naglalabas ng results. Why? Kasi kung di ka naglalabas ng results, walang magle-level up sa'yo. You will stay the same. No pressure. No pressure. You'll have the same problems all over and over again. If you want to level up, kailangan mo ng new problems, new challenges. And in order for you to have new challenges, kailangan mo mag-level up. Nakuha, Eagles? Ano yung mga formula natin? Maturity depends saan? Hindi sa tagal mo nag-network. Maturity mo sa pagne-network depende sa dami ng problems na nasolve mo. Ang dami ng problems na nasolve mo, magdedepende sa dami ng na-experience mo. Yung ma-experience mo, magdedepende sa pagle-level up mo. Okay? Are you guys learning? May natututunan? May ia-apply ba? Next natin.
As a top mentor, kailangan natin maintindihan 'to, time is very important. So sabi, "The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot." Wala namang taong gustong mag-aksaya ng oras, tama? Walang taong gustong mag-aksaya ng oras. However, if the person doesn't know how to plan for his future, he is automatically wasting his time. Kasi nga, people don't plan to fail, but they fail to plan. Ano ibig sabihin ba nung may plano, mens? Kasi if good things naman yung gusto ko na mangyari sa negosyo ko eh. So ano yung sabihin mo may plano? Siyempre, plano ko rin na kumuha niyan. Plano ko rin na magkaroon ng ganito. Plano ko rin na magkaroon ng IBP sa ganito. Plano ko rin, mens, na magka-event. Plano ko rin na mag-diamond, mens. Ah, narinig mo na ba yun sa sarili mo? Lahat tayo plano yun. Ang tanong, kailan mo gagawin? Kaya kailangan may kalendaryo ka. Hindi pwede na lahat nakaplano lang. Kasi walang pinagkaiba yung gusto ko at pinaplano ko. Parehas lang yun. Pero magkaiba yun sa ito ang schedule kung kailan ako magda-diamond. Ito ang schedule kung kailan ako magkakaroon ng first car. Ito ang schedule kung kailan ako, nakuha ninyo? Magkaiba yun. So, planuhin mo yung kalendaryo mo, hindi yung you live day by day. I-plot mo yan. Because time is very important. Hindi mo na maibabalik yan. Pansinin mo ang doktor. Ang doktor, may schedule yan per 30 minutes o kaya per ora. Tama ba? May nakaschedule na. Bakit? Because they want to maximize their time. Now, what I want you to do after this training is that I want you to write on paper January 2025, day 1, day 2, 3 hanggang 30. Tapos, February, March, April, May, June, July. I-plot mo yung goals mo in life. I-plot mo doon yung gusto mong ma-achieve para sa grupo mo. Don't waste time. Kasi kung hindi mo yan ipa-plot, wala kang mapupuntahan. Walang plano eh. It's not enough na marami kang pay-ins. Kahit gaano karami ang pay-ins mo, kung walang naka-plot na schedule sa'yo kung anong mangyayari sa buhay mo, anong mangyayari sa grupo mo, wala kang mapupuntahan. Parang ito, sinasabi ko lagi, lahat ayaw magtrabaho. Gusto full-time sa I Am Worldwide. Pero kung di mo paplanuhin kung kailan ka magre-resign at magfu-full-time, habang buhay mong sasabihin, "Men, sorry, busy ako, may work." Nagawa mo na yan ng 2024 eh. Ano gusto mong baguhin this 2025? 'Di ba? So, ano pa ba yung mga bagay na nakakaubos ng oras natin? Tsismis. Tsismis. Hindi mo napapansin yan, pero mahilig ka diyan. Yung pinag-uusapan mo yung love life ni mentor ganito tsaka ni mentor ganyan. Yung pinag-uusapan mo kung ba't ang daming pay ni mentor ganito tsaka ni mentor ganito. Tigilan mo yan. Mind your own business. Ibig sabihin ng mind your own business, ang isipin mo paano mo lalaguin yung sa'yo pababa. Huwag mo isipin kung bakit si mentor ganito dito nakatira sa ganito tapos live-in sila ni mentor ganito. Tigilan niyo yung mga ganyan. Mind your own business. Ang daming nasasayang na oras kaka-tsismis, tsismis, tsismis. Hindi mo napapansin. You must not have any time for drama. Ano yung drama? Di naman kami nanonood, mens, ng mga teleserye. Wala talaga kaming time diyan sa drama. O totoo naman, pero ang tanong ko sa'yo, halimbawa, meron kayo naging conflict ni Mentor A. O example lang. O gaano ka katagal bago magpasuyo? O gaano katagal bago mo makalimutan yung naging conflict ninyo? No time for drama, mga mens. Nasa business tayo. Di tayo pwede nag-waste ng time. Medyo maglalaylo lang ako sa voice kasi baka mawalan ako ng boses. No? Pupiyok na, malapit na. Kasi ano na eh, bakla na yung boses ko ngayon eh. So, pupunta pa ako ng Gensan bukas. Baka mamaya, pamamaya lalaki na 'to, base na, hanggang mawala na 'no? Oh, no time for drama. Ibig sabihin halimbawa nagkaroon kayo ng conflict, oh, tama na. 'Pag na-resolve na yung topic, tama na. Hindi na ikukuwento mo sa buong barangay, nalalaman yung problema ninyo. Hindi puwedeng gano'n. No time for drama. Waste of time yun. Oh, yung iba, yung gusto pa nagpapasuyo, oh.
Yung mga babaeng may mga hormones. Gusto nagpapasuyo pa kay mentor, wag na, sayang sa oras yun. 'Pag napag-usapan na ninyo ni mentor, tapos na, hataw na. O yung mga lalaking wala namang hormonal imbalance pero madrama, meron ba dito sa Eagles nun? Wala naman siguro. Pero may mga na-experience kasi akong gano'n, sino pa yung lalaki, yun pa yung madrama, si Mins. Yung kabilang team, minute, yung team ko hindi minute. Eh, nagpa-schedule ka ba? Oh. Ay, si Mins nag-closing dun sa kabilang team, sa team ko hindi nag-closing. Kinausap mo ba, sinabi mo ba na, "Mins baka puwede ka?" Oh, no time for drama tayo. Iwasan niyo na yung gano'n, comparison, iwasan niyo na yun. This 2025, make sure mo na yung kakain sa oras mo, bawat minuto ng oras mo makakatulong sa'yo para maging successful ka ngayong taon. Ask yourself, kung 'di makatulong sa'kin 'to para maabot ko yung time and financial freedom ko, ay, is it worth it? If it's not worth it, put it away. Ako sa akin, para maka-relate lang yung mga bago. Nung nagse-start ako, maraming mga bagay yung mga distraction for me. Nung nagse-start ako mag-network, alam ko kasi na time is very important. I know na yung sinasabi nilang 3 to 5 years from now, sino na yung gusto mong maging ikaw? Ano na yung future na nag-aantay sa'yo? Have you heard of that? So sa akin, very important yun. So, nung nagse-start ako, when you say 3 to 5 years, it may sound too long, pero kung mapapansin mo, it already passed. Yung 3 to 5 years, kasi 'di ba may mga members right now who was listening to me na 3 years na na member, pero some of them wala pa ring results. You know why? Kasi akala mo matagal yung 3 years. Kaya important na everyday naka-focus ka dun sa ano ba yung puwede kong gawin ngayon na puwedeng magbigay sa'kin ng magandang resulta in the future. Kasi again, success is hidden in your daily routines. So, nung nagse-start ako, ano yung mga bagay na tinanggal ko? May mga kaibigan tayo na nagba-birthday, hindi taga-IM Worldwide, na binibinyagan yung anak nila. Hindi na, wala, ayaw nila mag-join sa IM Worldwide. Hindi ko sila inaway, pero hindi ko